Ayan guys, uh, siya nga pala, magandang hapon, magandang araw sa inyo lahat mga ating kapatid. Ito, nga pala, meron tayong gagawin. Bagay na ito, nabutasan ko na kasi. Gagawa tayo ng incubator kasi sayang yung mga itlog ng itlog ng mga manok natin kasi nasisira lang guys. Ito, gamit natin is PAX 2002 na controller. Yan, gagawa tayo guys ng ito, may gamit ako rito, may ilaw ako, ito controller. Yan, then ang gagawin nating box, yung mega box na lang plastic. Ito yung takip, binutasan ko na, setup ko. Then meron tayo ritong mga ilaw. Ayan yung sensor na, and then yung tools. Yan, gagawa natin. Samahan nyo ako ito para ito yung isa sa gagawin natin para paano makatipid tayo. Yan, salpa ko tong controller. Yan guys, kita nyo naman, sinasalpak ko. Yan. Yan, binutasan ko na yan kasi hindi ko lang naikabit agad. Tapos nakapagano na rin ako ng wire. Yan guys. Yan. Kabit ko na yung controller. Kasi yung takip ng box, i-ayos natin. And then mabala tayo. Ayan, re-rewire tayo, wiring tayo para sa supply niya, tsaka yung mga dapat niyang unahin para automatic yung controller natin. Para tuloy-tuloy siya, and then yung init ng box natin para sa pagpipisa ng mga itlog maganda. Automatic naman tong gagawin ko, automatic na controller. Pagka nakuha na niya yung capacity, heating capacity niya, mamamatay na yung ilaw niyan. Yan, tayo, rewiring tayo kasi kailangan natin yung ma-rewire para makita natin matik yung natin gagawing controller. Yung nga pala guys, pasensya na, wala kasi akong ibang box, wala akong kaya ito na lang plastic box ang gagawin ko kasi hindi na ako bumili ng plywood. So sa bibili pa ako, pwede naman tong box na to kasi meron tayong mga itlog dyan ng manok natin, sinasayang lang. Yan, wiringin natin para doon sa ilaw, then para automatic din siya. Yun, yan lang, ganyan lang guys. Yan, ang dali lang naman yan and then lagyan natin sensor natin. So ito, paano kasi bisado ko naman kasi itong controller na to. Kesa sa bumili tayo ng ating incubator, gawa na lang tayo. Meron naman akong nabibili na controller katulad nitong, kasi gagamit ko kasi yung PAX 2002. Ayan, PAX controller. Kasi yung iba
Ang ginagamit lang kasi nung iba, hindi PAX controller. Mayroon kasi mga bago ngayong ano, mga makabago guys na controller nung ginagamit nila. Yan. Tayo, ito gagamitin natin, PAX controller. Then set up natin yung ilaw. Ito nyo mamaya guys, pa-testingin natin to kasi ano naman to, kailangan natin ma-testing para maganda yung kalabasan. Para naman kahit pa paano, hindi tayo bibili. Ayan, madali naman gumawa nito guys. Kahit na kayo, yan. Siguro yung mga kaibigan natin na mga nagmamanok din or ano, pwede nating gamitin to para doon sa ano, para sa mga manok nila na mga manok nilang nangingitlog. Uy. Wala pa yung lock. Yan, ganyan lang yan guys. Then, lagyan natin yung, meron pa akong dalawa dito. May dalawa pa tayong ilaw. Pwede naman natin gamitin yan. Then, set up natin yung dalawang ilaw rin na yan. Kuha tayo ng wire. Yan, wire tayo dito. Kailangan pa natin ng kailangan pa natin ng 4 na wire para sa ating lightings. Yan. Tatap lang naman natin to guys. Tatap lang naman natin to. Tanggalin muna natin yung bulb, baka mamaya mabasagan tayo ng bulb eh. Wala na akong pamalit. Yan. Ito. Nga pala, itong ginamit ko, may terminal na. Ay, kuha tayo ng ano, isang tools pa. Guys, ito. Okay, kuha tayo ng isang wire. Itong wire na to is naka-terminal na yan guys. Natin yun Tanggalin natin. Kasi kailangan natin yung ganyan para maiayos natin yung wire. Kasi mas maganda guys, ayan katulad dito mga naka-terminal na. Hindi basta-basta bibigay. Hindi siya ano. Ito yung mga ginagamit ko kasi nakikita nyo naman sa mga video na nasa electrical industry tayo.
Nakita nyo, pag binasag mo yung gilid, kahit pa paano, nakalapat. Ayan guys. Then, papatay isa para sa line 2. Line 2 naman tayo guys, line 2. Ayan guys, ganito lang naman yan. Yung ayan, nakikita nyo. Ayan lang yan. Then lalagay natin to. So, lagay muna natin yung isa. Bali kasi guys, 3 ilaw yung lalagay ko. 3 ilaw to. Basag pa to. Tagal muna natin. Isang wire at 2 wire. Kaya lang kahit pa paano guys, dapat secured yung mga ano natin ginagamit. Tulad ng wiring natin. Mahirap kasi baka mamaya, syempre iniiwan na natin to 24 hours. Mas mainam yung secured yung mga gamit nating wire. Kasi baka hindi natin mamaya makikita pag alis natin. Umiinit din yan kasi alam naman natin wire lang yan. Yan. Meron akong tinatanggal para lumapat kasi itong wire para pagka kinabit natin guys. Yan. Lapat, para lapat lahat. Yan guys, lalagyan natin itong dalawang ano. Mga pinagbubutasan ko na kasi ito guys kagabi, kagabi. Para naman kahit pa paano hindi na tayo basta bubutas pa. Sineset up ko ito kagabi kaya lang kulang tayo ng gamit, bumili pa tayo. Yan. Ngayon kahit pa paano, ayan, medyo ano na siya. Kompleto na ako ng gamit na nakabili na ako ng ng gamit ko para sa incubator na gagawin natin. Kaya ito lang guys, hindi pa tutusin, hindi to kompleto. Ang gagawin na lang natin dito, sakali lalagyan na lang natin ng wala na rin naman tayo lalagyan. Yung iba kasi may pan yung incubator nila. Ito sa atin wala na to. Ano na lang siguro. Pwede namang wala. Ang incubator naman pwedeng wala namang pan. Nasa ano na yan. Nasa gumagawa. Yan.
Itong incubator na to, sarili nating gawa. Hindi na tayo bibili. Kasi sayang din naman din guys, kung marunong din naman tayo. May ano lang naman yan, konting bagay-bagay na kaya natin. Matututunan naman natin. Ay iba kung gusto sa kung iba hindi marunong guys sa paggawa ng incubator, panoorin nyo na itong video na to. O kaya share nyo na rin para kahit paano matutunan nyo. And then kung gusto nyo, kontakin nyo ako. Gawa tayo na yung sarili nyo incubator. Madali lang to guys. Ayan. Ayan ako to. Ito guys, gagawin natin. Tapaganohin ko lang muna, tatap ko yung mga wiring. Tatap ko to guys ng paano, lang, para matesting lang natin, mapakita ko sa inyo kung talagang gagana itong ginawa ko. Yan guys, tigas-tigas yung tigas-tigas yung wire natin guys, kasi wire na ginamit natin dito guys, medyo kasi hindi siya tanso, kaya ayan tigas balat ang ganda klase kasi ito. Pagsasama-samahin ko lang to guys, mga ilaw, then titipan natin para testing lang natin kung gagana to. Yan. Ito guys, ganito lang yan, madali naman yan. Lahat naman ng bagay dito sa atin kaya natin pag-aralan. Secured natin kasi mas mainam secured yung wire natin. Yan. Then line 2. Secure ulit natin. Kaya kung may electrician, kahit pa paano siguro malalaman mo yung ginagawa ko na to. Yan guys, okay, ito. Buo na yung natin. Wiring ng ating incubator, pati yung box. Ang ganda lang ito guys, kasi yan, power supply. Ito yung power supply. Yan guys, nakalabas siya. Power supply natin, PAX 2002 ang controller natin. Then yung diagram natin, ayan, yung pinaka wiring diagram natin. Makikita nyo guys, yung wiring diagram. Then ito, makikita nyo power supply line 1, line 2. May connection dito sa switcher. And then yung switcher niya, pagka nag-click na yung na-hit na yung na-meet na niya yung heating capacity, kasi ito naman yung mag-meet doon yung sensor natin, magti-trigger tong FAX 2002. Papatayin niya ang ilaw. Yan, magkaka-connect naman yung ilaw natin. Kita naman natin yan, magkaka-connect yan. Then pagka na-hit na niya, yan,
magiging ano na yan, papatayin na yung ilaw kasi ando na yung heating capacity. Hindi na pwede siya lumampas doon. Alam niyo naman ang incubator, masisira ang itlog. Baka maluto. Kaya ang gagawin natin, yan, tetestingin na natin guys. Ito yan. Yan, lagay pala natin yung ilaw. Yan guys. 3 kasi ilaw natin. Tapos sa inyo kung anong ilaw gusto nyong ilagay guys. Kasi basta ano, ang dapat lang naman makuha natin yung init para kahit paano mapisa yung itlog natin. And then ito yung guys, ano, box. Siyempre, yan sa loob. Yan. Makikita lang natin dito sa labas yung ating box. Then kuha ako ng extension. Okay guys, ayan na. Okay na siya, di ba? Nasabi na guys, wiring na ito, wiring diagram, ayan, setup na natin. Ilaw, 3, controller, ayan. Testingin natin. Ayan. Saksak natin. Yun. Mana na guys. Ayan ah. Diba? Ayan guys, nakita nyo. 29.0. Set natin siya ng 37 to 38 para yung sa init ng itlog. Yan. Meron dito set, yan, magbi-blink, meron pwedeng up mo, kaya babawasan mo. Set mo natin ng 37. Okay, 29 lang siya ngayon. Ngayon hindi pa yan magano. Tumilak naman yan. Ayan. Guys, kaya relax. Pagka na-meet na yung init ng box, yung ilaw natin, tsaka yan tsaka yan magkakaroon ng ano guys, magbabago. Ayan, nagbago na, tumataas na guys. Makikita nyo ayan, magiging 29.1, kanina 20 naman Ayan guys, kuha akong lighter. Kunwari, iinit na yung box natin sa loob, gawa ng kukunin ko yung sensor. Labas ko yung sensor yan. Ito yung sensor guys. Ipainitin ko lang. Kunwari mainit na yun. Makikita nyo guys yung kung mamamatay ilaw guys. Ayan guys, namatay kasi sumobra init. Naging 45 na siya. Ang taas ng pagkakainit niya. Antayin natin niya siya lumamig. Ayan, pag medyo bumababa na yung guys yung yung temperature sa loob bumababa na. Pag bumaba na ng gusto yung init niyan guys, yan 39 na. Pag bumaba yan, iilaw yan, automatic yan. Antayin natin. Kunti na lang yan. Yan guys, 37. Umilaw. Tapos 38. Mamamatay. Yan, painitan na ulit natin. 36 na, yan, bumababa pa kasi malamig. Painitin natin. Tumataas guys. Ayan, nakikita nyo, tumataas. Mamamatay yan ng 38. Yan, automatic yung ilaw natin. Di ba? Yan, pababayin natin ulit. Malamig-lamig. Palamigin natin. Yan. Palamigin natin yan guys, palamigin natin. Para makita nyo natin kung mag-iilaw. Oops! Automatic guys. Umilaw na. Diba? Yan guys, ganyan lang. Sa mga gustong magpaturo, kung nahihirapan kayo na gawa
ng sariling incubator para sa mga alagaan nating manok. Yan lang guys. Message nyo ako. Then, tuturuan ko kayo kung paano gumawa niyan. Thank you, thank you.